Welcome back sa ating channel. Mga kababayan, isang malaking usapin na naman ang pinag-uusapan ngayon, ang panawagan para sa mas maigpit na pananagutan sa mga opisyal na mapapatunayan sangkot sa katiwalian. Pero mahalagang tandaan, hindi ibig sabihin na lahat ng politiko ay otomatikong guilty. Ang bawat aligasyon ay kailangang dumaan sa investigasyon, ebidensya at due process at tamang proseso ng batas. Kung may mga opisyal na mapapatunayang lumabag sa batas, dapat silang managot, may position man sila o wala. Wala dapat maging espesyal na proteksyon laban sa pananagutan. Kaya ngayon, nakatutok ang publiko sa mga investigasyon at sa mga hakbang ng mga otoridad. Maraming nagtatanong, may mga bagong ebidensya ba? May mga kasong ihahain ba? At sino ang tunay na mapapanagot? Sa huli, hindi galit o ingay sa social media ang dapat magpasya kung sino ang guilty. Ebidensya at batas ang dapat manaig. Kung mapapatunayang may katiwalian, dapat sundin ang nararapat na proseso at parusa. Kung walang sapat na ebidensya, dapat ding igalang ang karapatan ng akusado. Isang bagay ang malinaw, ang pananagutan ay dapat para sa lahat. Dito nga natin mapapansin na humihingi ang taong bayan na talagang dapat na patas na investigasyon at hindi dapat gayahin ang mga korap na mga opisyales ng mga politiko na talagang ginagamit nila ang taong bayan na mahihirap na sila ang makulong na kahit walang kasalanan. Kaya abangan natin ang mga susunod na development at huwag agad maniwala sa mga kumakalat na claim. Suriin ang impormasyon, tignan ang ebidensya at hayaan ang korte at mga otoridad na ang gumawa ng kanilang trabaho. Dahil sa isang tunay na demokrasya, walang sinuman ang dapat manaig higit sa batas. Well mga kaibigan, kung bago ka pa naman sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga nagbabagang mga balita. Gonzaga na Amerikano, bawal sa batas yun. Nalusutan niya ang pag-appoint kay Michael Ma na mukhang Chinese citizen na walang papel. Nalusutan niya ang pag-kidnap kay Inday Sara. Kaya akala nila, kayang-kaya na, wala naman ang taong bayan. Wala na silang power, chuchu-chuchu. Kasi namalatahan na itong mga demonyo dyan sa AFP-PNP. Pero kung lalabas, ikaw ay me, kung lalabas ka at itodo mo lahat, dahil ikaw ang nakakaalam at segunda na si Inday Sara, o sabay kayo, dahil magkaibigan kayo, di ba? Manawagan kayo, mag-strike na lahat, dahil legal naman yan. Manawagan ka, baka mahalin ka ng tao. Pag napatanggal mo yung sarili mong kapatid, ikaw dapat ang nagtatanggal sa kapatid mong adik. Kasi ikaw naman ang promotor niyan. May pang marriage made in heaven, putang ina. Ginago nyo lang kami. Ginago mo yung taong bayan. E sana ikaw na lang tumakbo pala. Ang adik mo pa, alam mo, adik yung kapatid mo. Alam mo na si Lisa Tanas ay kaya ka i-overpower dahil demonyo. Mas demonyo siya kaysa sa'yo o pantay kayo. Diba? Pinahamak mo yung kaibigan mo. Na kung tutusin si Sara, pwedeng manalo na presidente. Kaso si Sara ay mabait at hindi naging greedy. Dapat kasunod siya ng tatay niya. Dahil umasa na mag-tandem na lang kasi akala ni Sara, you work together para sa taong bayan. Sama-sama babangon pala yung kawatan. Mga kababayan, talagang nakakalungkot. Ang sabi ni Inday Sara, as a Filipino, as a daughter, you want him to die in the Philippine soil. Di ba? How sad is that? Na ang presidente na walang ginawa kundi maayos ang bayan natin, pinag-kidnap, pinakulong. Dahil sa mga gawa-gawang kwento. Dahil mas gusto ng bangag administration na magurgor ang mga inosenteng mga pedicab drivers, tricycle drivers, sidecar, whatever, riders, mga ordinaryong mga bata, 2 taon, 5 taon, nakita nyo mga patayan ngayon, ganon.
Teacher, 2 bata, isang ina, ginorgor sa harap ng kanyang 3 anak. Anong gusto niyo yung headline? Ganyan? Oh, ito, bigyan ko kayo ng headline. Where is that headline kanina? Na binabasa natin. Oo. Okay? So, yan ba ang gusto niyong headline? Ha? Mga kababayan? Yan ang gusto niyong headline? O yung gusto niyong headline, mga pusher, mga addictus ng laban, todas. Di ba? Anong gusto niyo? Yan ngayon, mga palagga, ang sitwasyon. Oh, here we go. Tignan na natin ito. Ito headline. Gusto nyo ng headline? Oh. Magkaibi, inuman, niratrat. Sa nangyari sa Camarines Sur. Di ko na ito babasahin ng balita. Pamilya pinasok. Ina ginorgor sa tabi ng 3 anak. Yan ang headline. Only in administration. Gusto nila virus yung ganito eh. Gusto nila yung ganyan na ang namamatay ay mga innocent tao. Ano pa mga headline na gusto nyong gusto nyong marinig? Okay? 2 years old, may nabasa ko kanina. Ito pa. Oh. Ito ang bangag. Ama, 2 years old, binaril sa loob ng bahay. Saan nangyari? Binondo, Maynila. Yan ang gusto ng mga bangag. So ayaw nila na ang mga namamatay yung mga salot sa lipunan. Kasi kung ako nga presidente nyo, masawal pa ako kay PRRD. Ubus lahat ng mga pusher. Ubusin ko lahat ng mga kaibigan ni Bangag. Okay? Sila dapat ang maunang mamatay sa mundong ito dahil sila ang nagpasimuno ng pulburon kartel sa Pilipinas. Sila rin ang nagdinegosyo. Look at the alitagtag. Remember that alitagtag? Nasaan nahuli na yon? Nasaan na yung mga nahuli? Pinapalabas ng Bangag administration. Kasi sila na ang nagnegosyo ng kartel, sila na ang smuggler, di ba? Shabu, rice, smuggling, sugar, everything. Sila na ang nagdi-deal. Pulboron. Diba? Sila na ang nagninegosyo. The reason why ayaw nilang magkaroon ng isang Duterte na presidente. Akala nyo ba yung mga gumagalaw-galaw lang, si Satanas lang? Si Bangag? Napapaligiran sila ng mga cartel group, cartel gang, maleta. Well, iba din yung cartel gang, iba rin yung maleta gang, you know? Yun yung mga dumidikta kay Bangag. Yung mga malalaking sindikato na nagnenegosyo ng mga pulburon, nagnenegosyo ng mga nagsasmuggle, illegal. Pag sinabi ko kasing negosyo is legal, mga illegal na negosyo. Smuggler. Ang pamilya ni Bangag, Marcos Romualdez Araneta, smuggler, kidnapper, kawatan, all in one. Kaya gusto nilang tirahin si Sara. Do you think titigil sila? Kaya you have to act now. God forbid, mga kababayan. Huwag hayaan ng Diyos. Ganito na lang. Napilay nila si Sara. Yan, natanggal nila. Kunyari, hindi to kunwari eh. Talagang mangyayari to. Na-impeach si Inday Sara, nagawa nila ng paraan na ma-disqualified si Inday Sara perpetually, na hindi na makatakbo. O, mayroon pa tayong pag-asa, di ba? Marami pa naman Duterte. Andyan naman si Basti. Di ba? Sabi na, bakit tayo papayag na itutumba nila, di ba? Hindi man literal si Inday Sara. So pag tinumba, kunyari, yun, nagwagi sila. Which is gawa na nga yan eh. Gawa na yung impeachment na yan. Tapos na yan. So, andyan na tayo si Basti. Anong ginagawa nila kay Basti? Di ba? Tatamnan naman ang kaso, sisilipin, yung mga statement ni Basti. Isang ulo lang naman ang kailangan natin eh. Di ba? Sinisilip nila yun. Pinakita pa nga nila yun sa impeachment hearing nila. O ano sabi? O sinabi ni Basti na mamayang gabi sa pagtulog mo, think about the Romanovs. Remember that? Ginagawa nila yon. O pag nagpabaya-baya tayo, I'm talking to you people,
na nagmamahal kay Sara, nasa paligid din kay Sara, dyan sa Pilipinas, kayo, not only nagmamahal kay Sara, nagmamahal sa Pilipinas. Marami tayo. Ang taas nga ng rating ni Inday Sara eh. Pero, ang batas, binabali nila. Nagsabuatan na, nakita nyo naman sa Senado. And now, ngayon, sa BIR. Eh, sino ba nagtalaga dyan sa BIR? Eh, di ba si Bangag din, yung head ng BIR? No way out. The only thing, makinig kayo, na matapos to, tanggalin si Bangag. Paano natin tatanggalin? Ilabas si Amy Marcos. Lalabas si Inday Sara. Paano pa, anong malaking tulong ni Amy Marcos? Ilatag niya lahat. Then, Sara will go out sa kung saan man. Will go with the people. I don't know kung paano ang way niya mag-strike tayo. Tumigil muna kayo ng mga taxi driver. 'Di ba? Kung ako kasi, mga taxi driver, mga riders na ginugurgor. Tumigil muna tayo, 1 araw, 2 araw, 3 araw, magsakripisyo tayo. Panagutin natin, pababain natin ang isang adik na presidente. Oh, mga teachers na wala naman pakialam sa iyo si Bangag sa inyo. Huwag muna kayo magturo. Dito muna tayo, magtiis muna tayo. 2 days, 3 days. Sige, mag-vigil tayo dito sa buong Pilipinas. Yung mga bata na nagbabaril-barilan na yan, di ba? O, ano pa panawagan ko? Mga Guardia Civil, the literal guards. Halos lahat yan, mga Duterte, you know that. Majority sa inyo, alam nyo, dahil naramdaman ninyo ang pamumuno ng isang Duterte. Yan ang katotohanan. Tagalin mo na yung apelyido nila. Sara na lang, o Rodrigo. If you're allergic sa pangalang Duterte, pangalan na lang nila. Di ba? Yan ang katotohanan. Walang patutunguhan itong laban na yan kung hindi ilalabas ni Amy, kung hindi siya mag-stand sa kanyang kaibigan. Kasi yan ang pakita mo, Amy eh. Di ba? Pag ikaw'y nanindigan, lahat ilabas mo, sabihin ko sa'yo, Manang, I'm sorry sa mga pinagsasabi ko, matapang ka pala. At baka nag-i-emote-emote ka lang, inantay mo lang palang ganon-ganon, I will say sorry. Pag napabagsak mo ang mga adik mong kamag-anak, pag napabagsak mo ang mga magnanakaw mong kapatid, pinsan, pabagsakin mo silang lahat dahil ikaw ang promotor niyan. Pasasalamatan kita ng taong bayan kung gagawin mo yan. Namin yung mga reels na mga katahang acting. May sisi sa Malacanang. Ay, sisi, impact ang clear. Ay, ano ba kayo? Ano ba yan? Bullshit yan. Enough is enough, Amy, sa mga ganyan. Itigil mo na yan. Right? Hindi kanya nabuo, Dodong Charing, Dodong Bordahe, hindi niya nabuo yung impactang Claire Castro. Ang sabi lang doon, may ICC sa Malacanang. Di ba pinakita ko na? Binasa niya kunyari, impactang Claire. Hoy, ano ba yan? Hindi katapangan yan. Alam mo kung ako ikaw, hinila ako si Bangag doon. Ako na maghihila sa kanya. Kung ako ang kapatid niya, ihilahin ko siya. Tangina ka, pinapatay mo lahat ng kinabukasan ng Pilipino, eto ang sayo. I-expose kita ng bonggang-bongga. Right? Hindi naman yung pinangako ni Bangag recent. Ano ang pinangako ni Bangag? Tatanggalin natin ang system laws sa inyong mga bill sa kuryente. Now, okay, speaking of that, kagad na sampal siya. What's that? Okay. Ano ang sabi? Ano ang sabi ni... Here we go. Yan. Ano ang sabi ni Manny Pangilinan? CEO, chairman ng Meralco. It's not a small matter. Hindi daw maliit na bagay because you can erase the bill but the system loss is still there. Who's going to pay for that? The industry?
It's gonna cost tens of billions of pesos. We will not survive. So meaning, hindi maaalis ang system loss na pinagyabang ni Bangag sa kanyang kasunangalingan. Hindi kaya yan. Nagsalta na ang chairman, no? Okay? Nagsalta na ang Manny Pangilinan. Paano niya matutupad yung kanyang mga pangako, mga kababayan? Wala. Kaya ngayon, ang ending dyan, ang gagawin nila, sabi ni Amy, sasakay tayong lahat sa rocket ni Marcos. Gagawin natin araw-araw. Recently, si Clarissa Tatara, mayroong nakakatawa, tinanong siya, ano po ang magigain? I think nandito, sinave natin. Eto, hindi ba naman gago? Napanood yun na ba to? Na makukuha ng Pilipinas. Nabanggit po ba sa inyo ng Pangulo ko kung ano po yung gains na makukuha ng Pilipinas sa paglo-launch ng rocket? Ito po ay isang parte ng pag-asenso ng bansa. Common sense. Di ba yun lang sagot? Ito po ay isang parte ng pag-asenso ng bansa. Common sense. Saang parte? Paano tayo mag-create ba ng jobs? Yun? Bobo nga eh. Actually, dapat hindi tayo pinapansin itong putang inang ito eh. Kasi dapat ang ini-aim natin ngayon, paano natin tatanggalin ang mga bangag. Right? Yan ang katotohanan. Takot na takot. Ano sabi ni Palangga? Takot na takot. Goodwill si Manny. Mga hospitals sa UAE, libre mga patients from Gaza, sabi ni James Cloud. Well, talagang hindi nila gagawin yan. Lahat nga yan, puro kasinungalingan. Lahat ng pinangako ni Bagag, mga kababayan, ay puro kasinungalingan. Recently, may nabasa ako, nag-umaalma ang mga nasa healthcare industry na hindi pa daw pinapatupad ang Magna Carta. Okay? Yung batas na bibigyan ng maayos na nasundin ang batas, meaning bibigyan ng tamang trabaho mga healthcare, not only nurses, not only doctors, midwives, dentists, mga health workers sa administrative, di ba? Yan ang sigaw nila. Hindi ba lang daw sila nabanggit? Ang mga benepisyo nila hindi pa nabibigay. Yung kondisyon, sinabi ko na ito ilang beses, yung working condition nila, yung mga overtime nila, mga bonuses nila, at kung ano-ano pa. Wala talaga. Kaya nga pag si Inday Sara lumabas, lahat kayo dyan sa lumabas. Nurses, wag muna kayo tuslok dyan. Lumabas tayo, lahat ng mga available dyan. Labas kayo sa kalsada, tapusin na natin ang mga adik, ang mga maletagang na patuloy na nagnanakaw sa kaban ng bayan. Right? Tama si Amy Marcos, tama ka may doon, hindi siya pinakasuhan ng ano niya, di ba? Ng bangag na administrasyon. Alam niyo na yan. Right? Wala na eh. Tamo ngayon, ang headline na naman si Inday Sara. Wala naman silang ibang headline si Inday Sara, yung ginagawa nilang pulutan. Nananawagan sila, dapat pala may alam ka. May alam ka, sabi ni Castro, na tungkol dyan sa mga krimen, ba't hindi ka magbigay ng mga datos? Ibig sabihin, palpak sila. Yun ang narinig ko kanina. Na sinasabi ni Castro na kung may alam daw si Inday Sara sa mga ganyang issue na 5,000 lang pala, pwede ka nang gumurgor, bakit daw hindi si Inday Sara makialam sa gobyerno o makialam, tumulong. Bakit? Tumulong nga si Sara. Anong ginawa nyo? Ginawa nyo na ang katarantaduhan. At bakit trabaho ba ni Inday Sara? PNP na ba si Sara? NBI na ba si Sara? Para siya ang mag-imbestiga dyan? Ang sarap naman ng buhay mong hayop kang impacta ka. At ang PNP, mga demonyo dyan, na men and women in uniform, na si Sara ang magtatrabaho, magagather lang lahat ng mga information para ihain lang sa inyo. Anong ginagawa ng AFP, ng PNP, ng NBI, ng DILG? Right? Sasagot lang to si Castro, bobo lang talaga. Kaya kinuha yan ni Bangag, di ba? Para mag-instigate at mang-asar kahit natatagpuan
na boba, impacta, pangit every single day. Right? Yan ang katotohanan habang kayo walang malinaw na oportunidad. Walang malinaw na trabaho. Hindi nyo alam kung saan kayo papasok. The reason why mga healthcare workers, mga teachers, kapag may pagkakataon, lumalayas na lang ng Pilipinas, nagpapakaalila sa simula. Di ba? Ating mga teachers, matatagpuan mo na domestic helper na lang. Kasi wala namang opportunity na pagiging teacher sa kanilang pupuntahan na lugar. For whatever reason. Minsan, nag-tutor sila privately sa mga anak ng kanilang mga amo. O bakit umaalis? Kasi walang opportunity. Dahil puro pagnanakaw ng pagnanakaw. Bakit? Yung kakarampot na sweldo, hindi na kayang bumili ng disenteng pagkain. Dahil bakit? Oh, may lumabas na balita kanina na nagreklamo ang mga magsasaka kasi hindi nga nabibili yung kanilang, hindi nabibigyan ng pagkakataon ang kanilang mga produkto para ibenta sa merkado. Kaya nabubulok kasi, why? Why? Anyone? Bakit? Kasi overflowing and overwhelming ang kartel ni Satanas, ni Satanas, ni Bangag, ang kanilang mga pagpapasok ng mga illegal na bigas, asukal. Remember, yan ang pinaka-issue ni Bangag. Asukal, anything, anong produkto, cars, equipments, lahat ang ginagawa ng Bangag. Kaya walang pag-asa ang taong bayan na magkaroon ng maayos na pamumuhay sa Pilipinas. Buhay ka man, pero kapit sa patalim, kapit para kang tumutulay sa alambre everyday. You make 40,000 a month, kuryente, mataas. Tubig, upa sa bahay. Diba? May anak ka, luho ng anak mo, hindi mo maibigay. Bakasyon, hindi mo maibigay. Kasi inuubos nila ang pera ng bayan. So there is no way na mabago ito sa pamamuno ng isang Addictus Benedictus. The only way, paalisin lahat ng mga kawatan. Wala nang maaasahan itong hayop na ito. Wala nang maasahan kay hayop na Bangag. Lahat puro kadramahan. Ulit-ulitin natin, investment, foreign investment, puro lahat kasinungalingan. Kaya ikaw, VP Inday Sara, pag-isipan mo ang hamon ko. Pag-isipan mo, Day, kailangan ka na namin. Kailangan mo ng manawagan, inaantay ka na lang ng taong bayan. Huwag mo nang hintayin na ma-impeach ka. At wala na yun, Day, kasi mabait lang kasi ito si Inday Sara. Minsan, Day, hindi rin pwedeng magbait tayo eh. Wala nang delikadesa. Patapusin ang babuyin ng PRRD, babuyin si Marcoleta, babuyin tayong lahat. Kayo mga Pilipino, kayo na lang eh. Babuyin ang magsasaka, babuyin ng teachers, OFW, lahat. Wala nang bait-bait, Day. Napakabait mo na. Pinagbigyan mo na si Bangag. Pinagbigyan mo na, nagtandem ka na. Binabo nila yung taong bayan. You know, wag mo nang isipin. Okay, naisipin nila, kaya siya lumabas sa rally kasi siya yung magbebenepisyo. Natural. Alangan naman si Marlica ang magiging vice president. Diba? Talagang si Inday ang magba-vice president. But ako, I'm praying so hard. Divine intervention, sabi nyo nga. Hindi lahat sa mundong ito ay forever. Totoo yan. Ako, bibigyan ko kayo, example ko na lang, sa 4 na final nilang kaso sa akin dito sa Amerika. 2 cases dismissed. Okay? Anong ibig sabihin nun? Pinagyabang nila, nag-fake news sila, si Marlica, yan, makukulong, ganyan, magtatago sa Mexico, ganito, ganyan, ganyan, ganyan. But God is good. 2 cases dismissed at nalaman ko lahat yun ay inutos ni Satanas. Kasi nagsalita mismo eh.
yung mga inutusan ni Satanas. Nakasuhan ako para tumigil ako. Habang ginigipit nila ako, kinakasuhan nila ako, lalong sumisiklab ang apoy sa dibdib ko. Utang ina nila. Hindi dapat tayo matakot. Diba? Demo si Inday, habang ginagago nila, tumatapang. Yun nga lang, may kulang. Inaantay siya ng taong bayan sa EDSA ba tayo? Saan tayo? Sa Malacanang na, no, para diretso na mag-take ng oath. Diba? Who knows? Hindi natin masasabi. Kasi ginagawa nila ngayon, pinagtulungan na si Inday Sara. Alam mo, kung sino lang ang kakampi ni Inday Sara, kayo. Ang bayan. Kasi kayo naman yung nakaramdam kung anong meron na gobyernong pamumuno nung panahon nila. Right? Tapos, mina-mind condition kayo na si Sara, sabi niya, nandun sa Hague, nandun sa London, ganyan. Ang ginagawang tao, di ba? Yan ang sinasabi rin sa Castro. Ulitin ko, huwag kayong magpapabudol. Hindi si Sara ang may hawak ng pondo. Ayaw nga siya bigyan ng pondo Di ba? Ang pondo niya, enough lang para sa mga expenses ng opisina niya. May pondo ba si Inday para extra? Para makagawa ng mga proyekto? Meron siyang project, yes. But, limited. Bakit si Inday? Ang pera na sa bilat ni Satanas. Nakaibangag. So people, kayong mga sundalong hindi supot, alam kong sukang-suka na kayo kay Marcos. Alam ko na sinisigaw-sigawan kayo ni Satanas, kayong mga PSG. Diba? Kailangan nyong manindigan dahil kung hindi, ako ang uutas sa inyong lahat. Ako talaga tatapos sa inyong lahat pag ako naging gorgor secretary. Pag hindi kayo gumalaw ngayon, ako tatapos sa inyo. Tatapusin ko kayong lahat. Sa inyong mga karera, pananagutin ko kayo. Di ba? Pag na-assign ako sa gorgor department. Tandaan ninyo, pag di kayo nanindigan, alam nyo kung ano sinasabi ko. Magpakatapang kayo. Right? Puro kasinungalingan. Lahat. Puro imbestiga kay Tambaluslos. O, kumusta na? Ha? Ano na nangyari kay Tambaluslos? Nahuli niya na ba? Nakulong niya na ba? After niya magsona-sona ang gago na bangag? Nga. O, ano yung mga pumalpak? Kanina yung system loss sa kuryente na sinasabi niya na hindi daw kaya, sabi ng Meralco. Next, yung racket magko-contribute, okay, sa ekonomiya. Putang ina, paano magko-contribute yun? 5 kilometers lang ang tatak ng baby rocket niya. Baby rocket yun, baby Watusi. Alam niyo kung bakit sinasabi ni Bangag yun? Sabi sa 2027 daw ilo-launch. And they were expecting, I think kung tama ang pagkabasa ko, was it 17 billion daw ang gagastusin? Wait, here. Okay? Basahin ko lang. Oh, ito, tama. Yeah, 17 billion. Philippines. Okay? 17 billion spaceport. First rocket launch paves way for 17 billion spaceport. Okay? 17 billion na nakawin nila. Yes, tama ka, La Bonita. Rarakiton lang nila. Diba? Rakiton gid bala. Nakawin lang nila yan. Yung 17 billion, baka ang papali pa rin ni Bangag ay isang lata lang ng gatas. Lalagyan niya lang ng pulburon doon, pasasabugin sa, kunyari, ay palpak. O, goodbye, 17 billion pesos SS. Now, you know? Wala kayo akin. Hindi tayo gumagawa ng kwento dito. 17 billion, maybe more than that. Mamadaliin nila. Lahat ng racket gagawin ni Bangag. In preparation. Para pag wala na sila sa pwesto, marami silang pera. Okay? Pang ano nila, panglaban nila sa mga kaso. Pero wag ka mag-alala, Bangag. Papasuka ko sa'yo yung pera mo. Na ano, hindi mo pera. Pera ng taong bayan. Ipapasuka namin sa'yo. Lahat ng ninakaw nyo, hindi mo papakinabangan yan. Baka pumantay na paa mo anytime soon dahil addictus ka eh. Yes, Ralian, paghahanda yan. Lahat yan pag nanakaw ang gagawin nila.
Kasi alam nila, babalik at babalikan sila. Oras na si Sara ang maging presidente. And worst case scenario, hindi siya bababa. Diba? Magkakaroon ng charter change. Yan ang unang pasabog sa inyo. Ginawa na nga nila nung 2025 o 2024? Yung kanilang, yung unang ginawa nila. What was that, darling? People's Initiative. Then Chucho. Ano pa? Kahit anong tawag mo dyan, mananatili sila. But Kato be your what? You're right. Inday is a woman of destiny. Lahat naman tayo may destiny. But you have to do something for your destiny. Huwag ka lang maniniwala sa destiny mo. Diba? Sino naniwala dito sa destiny, sa buhay nila? Mapajowa man, mapawa buhay. Totoo yan. Nakatadhana na. Sabi nga lang, nakaukit na sa tadhana. But sometimes you will have to work for your destiny. Kasi tignan mo yung mga nakakuha ng AFAM. O, pinagtrabahoan din nila, di ba? O, tignan mo si Zatanas at saka si Bangag. Si Amy Marcos. Pinagtrabahoan nila kaya naging presidente si Bangag. Binudol tayong lahat. Nambudol na ng budol, pati si Inday Sara. Di ba? Kaya wala. O, puro kahirapan, walang trabaho. Di ba? Polboronic na inyong mga anak. Ang mga bata ngayon, hindi ganun katalino. Hindi pa marunong magbasa. Con-as, yes. Con-as, lahat na. Arlene Nactor. Di ba? Ako mo sa mga anak ninyo. Ang mga bata hindi na ganun katalino. Well, abala dyan sa punyetang TikTok na yan. Tigil na yung mga TikTok na mga anak ninyo. Tama na yan. O, nasaan na yung mga farmers? Kawawa. Ang papangako ni Bangag, kunyari, ganito, ganyan. Nabigyan ng 3 million farmers to chuchu. Asa ng 3 million farmers? Iniwan na kanilang mga sakahan. Kasi unang-una, walang pera, walang loan na galing sa gobyerno man lang. Zero interest para makapagtanim sila, makabili ng bini, makabili ng abono, makabili ng karabaw, makabili ng kung ano-ano ma, itik, baboy, manok, erikitik-itik, di ba? Mga ganon. Wala. Puro yaw-yaw si Bangag. That's why, sabi ko nga mga kababayan, we have to remove them. Remove is the right word. Tanggalin ang mga adik. Tanggalin ang mga kawatan. Lahat ngayon ay kumikita. Anong sinasabi ko sa inyo? Ang mga amiga nila Satanas, resources ng government, ginagamit sa mga embahada. Ginagamit ng mga amiga niyang mga alpot. Mga demonyong, mga bakling na mga addictos din. Oh, number 1, yung supplier niya ng pulborondra. Oo, na Ilonggo man na. Ikaw bala, Toto? Hindi na forever. Anong pangalan niya? Jojo ba yon? Ang binigay natin sa pangalan niya. Ikaw ba na Toto? Okay, yung mga pagtarantado nyo sa kaba ng bayan, although wala kayong posisyon, may kalalagyan kayong lahat. Isinulat ko mga pangalan nyo lahat. Na oras na magpalit magpalit ng administrasyon, patutukan ko kayong lahat. Not kay Inday Sara, sa mangkukulam. Lahat yan, mga kaputahan ninyo, nilista ko na lahat. Akala ninyo, hindi ko alam yung kaputahan ninyo. Tangina na parang hindi ko kayo kilala. Pati mga negosyanteng katabi nyo. Sisip-sip na naman kayo, pag si Sara, nakamarka kayong lahat sa akin. Kilala ko kayo lahat. Akala nyo ha? Ngayon sumisip-sip kayo kay Lisa Tanas, dahil siyang may power, mga putang ina nyo, sana mamatay na kayong lahat. Ano pa, mga kababayan? Sabi ni Bangag, di ba sinabi ko na sa inyo noon, kailangan natin i-unite kasi ayoko nang may kaaway, ganyan-ganyan. Ayaw daw niya nang may kaaway. Kaya pag-unite niya ang mga dilawa noon, nag-unite nga sila. Kasi nag-unite sila kasi magkakasabot sila sa pagnanakaw. Sinong inaway nila? Si Sara na